Tayo po ay magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagtitipon-tipon sa hapag ng Panginoon, hilingin natin ang Kanyang biyaya, lalo't higit ang Kanyang pagpapala at ang Kanyang awa at pagpapatawad para sa lahat ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatawag mo kami upang maging kaisa mo sa iyong pagpapahayag ng kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, ginagamit mo kaming kasangkapan ng iyong pagmamahal upang ang pag-ibig mo'y makarating sa lahat. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoong Hesus, isinusugo mo kami upang maging larawan ng iyong pag-ibig para sa iba. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw.
Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Refidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo'y aking magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayon napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung 11 linggo sa karaniwang panahon, narinig natin ang naging pagpili ng Panginoon sa mga alagad na kanyang makakasama at makakatuwang sa kanyang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita sa mga tao, sa mga Israelita. Bagamat hindi po binanggit dito kay San Mateo, kung titingnan ninyo ang version ni San Lucas ng pagpili niya doon sa 12, ang Panginoon ay mayroong ginawa bago siya pumili. Dito kasi, magpapahinga dapat si Jesus at yung kanyang mga kasamang ibang mga alagad. Kaya lang, dahil nakita nila na napakaraming taong naghihintay sa kanila, hindi na sila nakapagpahinga at sila ngayon ay naglingkod doon sa mga taong naghihintay sa kanila. Pero kay San Lucas, matapos na sila'y maglingkod sa mga tao, si Jesus ay gumising ng maagang maaga upang manalangin. Pagkatapos niyang manalangin, tsaka niya pinili yung 12. Ito ay isang pattern na paulit-ulit na makikita ninyo kay Jesus. Basta mayroon siyang gagawing mabigat o mahalaga, si Jesus ay nagdadasal muna. Naalaala ninyo, bago magsimula si Jesus ng kanyang ministeryo, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo doon sa disyerto upang mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Noong si Jesus ay haharap na sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan, siya ay nanalangin doon sa halamanan ng Getsemani at nagdasal sa Panginoon. Basta may gagawin si Jesus na mabigat at mahalaga, nagdadasal siya ng mataimtim. Ito ngayon ang gusto kong pagtuunan ng pansin para sa pagninilay natin ngayong gabi. Ang dasal, madalas, iniisip natin, ay tungkol sa mga sasabihin mo sa Diyos. Madalas, ang pag-iisip natin sa dasal at panalangin ay yung mga salitang mamumutawi sa bibig mo. O di kaya, yung mga ginagawa natin kapag nagdarasal, lumuluhod, pumipikit, naiiyak, o di kaya ay napupukaw ang damdamin.
Kung ang titingnan ninyo ay ang kasulatan at ang Biblia, ang panalangin para sa kanila ay hindi lamang tungkol sa salita. Ang panalangin, dadalhin ka lagi sa pagkilos. May gagawin ka lagi pagkatapos ng dasal. Doon sa ika-119 na salmo, nagdadasal doon si Haring David. Sabi niya sa Panginoon, direct my footsteps into your path. Gabayan mo ang aking bawat hakbang sa iyong landas. Ito ang ideya ng dasal ng mga Hudyo. Ang panalangin para sa kanila ay may kinalaman sa paghakbang o sa wikang Hebreo, paam. Ito yung pagkilos ng paghakbang ng paulit-ulit na para bang ang pinagdadasal nila, Panginoon, magawa ko sana yung dapat kong gawin. Magawa ko sana kung ano yung tama. Magawa ko sana kung ano yung totoo. Magawa ko sana kung ano yung gusto mo. Malayong malayo doon sa pag-iisip na ang dasal ay yung pagsasabi sa Diyos kung ano yung gusto mo. Di ba madalas ganun yung dasal natin, ano? Panginoon, ibigay mo sana ito, gumaling po sana ganito ko, ma-approve po sana yung asawa ko, matanggap sana sa trabaho, makapasa sana yung aking anak. Ngayon, lilinawin ko, hindi po ito masama. Hindi masama ang panalangin ng paghiling sa Diyos. Pero mas madalas kasi kaysa sa hindi. Alam natin kung ano ang nararapat nating gawin. Kinakailangan lang ng biyaya ng Panginoon upang ito ay ating simulan at ating tuparin. Kaya ang panalangin, hindi ito natatapos sa amin. Hindi ito natatapos sa pag-alis ninyo ng simbahan. Ang panalangin, magtutuloy-tuloy dapat sa iyong mga ginagawa at sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kaya nga kapag nagsisimba ng linggo o ng Sabado ng gabi, pagbalik ninyo sa inyong pagtatrabaho ng Lunes, pag-aaral ninyo, pagbalik ninyo sa inyong tahanan at pamayanan, mayroon kayong gagawin. Hindi pwedeng wala. Humihiling ka ng kapayapaan ng puso. Ang ituturo sa iyo ng Panginoon, magpatawad at humingi ng kapatawaran. Humihingi ka sa Panginoon ng kalusugan ng puso at ng kaluluwa. Humihingi ka sa Kanya ng kalusugan ng katawan. Kinakailangan mo rin itong alagaan at pagtuunan ng pansin. Gusto mo ng isang pusong panatag, kinakailangan mong magsabi ng totoo. Kinakailangan mong maging tapat. Gusto mo ng isang pagsasama ng asawa ninyo na maluwat at tapat, kinakailangan kayong maging tapat at hindi nagsisinungaling sa isa't isa. May gagawin lagi. At ito ang panalangin. Hindi pwedeng ang panalangin matatapos lang sa dasal na kapag ikaw ay tumayo na sa pagkakaluhod mo, tapos na. Hindi. True prayer will always lead us to action. Always. Napakatagal na ho nating nagdadasal. No? Tayo po ay nagsisimba, tayo ay nagro-rosaryo, nagnonobena, nagdedebosyon sa mga santo at banal. Ang tanong, saan ka na dinala ng mahabang mga taon at panahon ng pagdarasal mo? Anong pagkilos ang naging kaakibat nito? Saan ka na humahakbang ngayon? Saan ka dinala ng Panginoon? Kasi kung walang pagkilos, mawalang saysay ang pagdarasal. Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, Panginoon, ako'y nagdobena, hindi ako pumalya ha. Panginoon, simbang gabi na kumpleto ko, ako'y nagpuyat. Pero nanatili ka namang salbahe sa kapwa. Sinungaling, nagpapakalat ng mga hindi totoong balita. Kung ikaw naman ay walang pagmamahal at pag-ibig para sa iyong kapwa-tao, ano nangyari doon sa dasal? Sinabi nga ni Propeta Isaias, noong ang mga Hudyo ay nagsabi, dasal tayo ng dasal, di naman tayo naririnig ng Panginoon. Ayuno tayo ng ayuno, nagpapakagutom lang tayo. No? Ano sabi ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias, akala ba ninyo iyan ang gusto ko? Akala ba ninyo ikanatutuwa ko iyan? Dahil kahit na anong pagpapagutom ninyo sa sarili, hindi nyo naman inaalagaan ang mga balo at ang mga ulila. Hindi naman ninyo pinagmamalasakitan ng mga dayuhan at ng mga mahihirap.
Walang saysay ang lahat ng iyan. Hindi kayo makatarungan sa mga inaapi. Hindi kayo mapagmahal sa inyong kapwa-tao. Walang saysay ang lahat ng iyan. Ito ang gusto kong gawin ninyo. May pagkilos. No? So, hindi ko sinasabing, wag nang magdasal, pagkilos na lang. Hindi. Pagdadasal ang pagmumulan at dadaloy at tutuloy dapat sa ginagawa. Kasi yung pagdarasal, yung pagbigkas ng mga panalangin na alam natin at pagbabasa ng mga aklat dasalan at mga pampleta, yung pagluhod, pagpikit, yung mga ginagawa nating gestures ng panalangin, kayang gawin niya ng isang taong walang pananampalataya, di ba? Kayang gawin niya ng isang taong salbahe, hindi ba? Pero sa isang tunay na nagdarasal at nananalangin, babaguhin ka dapat nito dahil mayroon kang gagawin. Kaya si Jesus nanalangin sa Ama. At ano sabi niya dun sa mga alagad? Nung nakita niya yung napakaraming tao, ang daming tao, walang tutulong at maglilingkod sa kanila. Anong sinabi ng Panginoon? Magsipag kayo, gawin niyo lahat, wag na kayong matulog. Paglingkuran niyo yung mga tao. Hindi. Anong sabi niya sa kanila? Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Dasal. Hindi lamang pagkilos. Hindi mo ito magpaghihiwalay kasi. It will always be together. From prayer, it should lead us towards movement and action. Kaya sa pagdarasal natin sa banal na misa pong ito, ituro nawa ng Panginoon sa inyo, sa akin, sa ating lahat, kung ano ang nararapat nating gawin pagkatapos nating magdasal. At sama-sama nawa, gabayan ng Panginoon ang ating paghakbang at dalhin tayo sa Kanyang kapayapaan at sa Kanyang buhay at kaharian. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama para maisakatuparan natin ang gampaning iniatang sa atin, ating sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang maihatid ng banal na simbahan, sa pangunguna ng mga obispo at pari, ang pagpapatawad at pagmamahal ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang lakipan ng habag ang lahat ng mga hinirang at isinugo ang kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ihatid natin nagkakabuklod ngayon ang paghahari ng Diyos sa daigdig na nakabatay sa kapayapaan at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang lahat ng natitipon ngayon ay magsikap na ipangaral ang Ebanghelyo tungo sa kaharian ng Diyos sa kanilang matapat at marangal na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang makabahagi sa paghahari ng Diyos ang lahat ng mga yumao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin, maihatid nawa namin sa lahat ang mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo,
na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa isang tangkay ng bukas, ng bibigyan. Punin at tanggapin ang panay-nay, mga biyayang nagmula sa pagpapag. Tayo'y nananalig ng pag-asik. Punin at tanggapin ang panay-nay ko, mga biyayang nagmula sa pagpapalako. Tandaan ang bawat puso, pagkatibig, ngayon nananalig. Nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurenya at karangalan, sa ating kapakanan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalos sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana
mula sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayo ngayong manalangin sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kamulian. Yun at mapakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Ibahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristo. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na tayong manalangin, dalhin nawa tayo ng Panginoon sa landas ng kanyang kabutihan at pag-ibig. Salamat sa Diyos.